How vulnerable do you think the president is given the gravity of the scandal involving the flood control issue na clearly at yung ginagamit ng mga DDS para manawagan na patalsikin siya? Nakikita natin ito sa social media. To be honest, nakikita ko siya na close na siya dun sa EDSA DOS political environment. During that time, di ba, may impeachment, and prior to that, may mga exposés. So, ando dun tayo. Ang pinakang wala na lang natin ay yung second envelope scenario. So, kaya, let's hope hindi tayo mabot doon. But at this point in time, hindi natin alam if the situation continues to escalate, edi abot talaga tayo doon. Pero kung ma-de-escalate siya at matanggap ng taong bayan yung mga policy alternatives ng Marcos administration, edi malalagpasan itong crisis na to. And so far, how do you think is BBM handling this? Kasi nanganganak yung issue ng flood control, no? Paakyat ng paakyat, iba dinidikit na sa doorstep sa Malacanang. And so far, how would you assess the way the president and his team have been handling this? Masasabi natin na meron sanang may ibang direksyon na ginawa. Pero water under the bridge yun, Christian eh. I think we are where we are at this point. Kaya mas magandang doon ang tignan natin. Kasi may mga missteps eh. May mga missteps. May mga... Like? Well, unang-una, yun nga, yung parang na-shotgun eh. Na-shotgun, di ba? Yung pag-approach sa issue. Tapos, hindi na control yung narrative na gusto mo. Ano bang gusto mo mangyari dito? So, marami nang nagsanga-sanga. And of course, initially, hindi nila na-control yung Senate. Then eventually, nagsakom sa pressure sa House. Tapos may mga itinalagang mga Ang mahirap kasi dito at this point yung dual allegiance. I believe there are people close to the president or nasa inner circle niya na may taya sa dalawang kampo. Yun ang mahirap. Kasi hindi mo alam kung sino yung amo niyan. Di ba? Kung nalooban ka na, hindi talagang hihina yung depensa mo. Would you consider as a missed opportunity yung hindi pagsuporta ng Pangulo doon sa impeachment ng Vice Presidente? Kasi publicly sinabi niya ayaw niya. So, na-impeach yung Vice Presidente pero na-dribble big time sa Senado sa pangunguna ni Chis Escudero at ito nalusutan so far ng Vice Presidente. I think that's the first blunder na nagawa. At alam mo hindi naman tayo naive din na to just swallow yung ayaw naman ng impeachment kasi parang afterthought yun eh. Kasi alam naman natin it was the son of the president who signed first. And alam natin the son of the president, Congressman Sandro, will not sign it as the first signatory kung hindi nagpaalam sa tatay. Di ba? Ako, I believe that they wanted it at that time. Pero because of the influence ng mga nanloob sa kanya, yung may mga dual allegiance, nasway siya doon. Na tipong because of the dismal performance ng midterm elections, kailangan mag-change ng direction, and first order of the day is i-dismiss yung impeachment. Alam mo, hindi ko makonect nga yun eh. Hindi ko makonect yun. But they were able to sell that idea to the president
So, yun na ngayon yung naging track. But ultimately, call ng mga senador eh. Nakita naman natin how that unfolded. So that's the first major blunder. Dapat kung, imagine mo kung natuloy yun, ibang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, yung mga kalaban nila, which is the Dutertes. Yan nangyari because yung mga advisors na may dual allegiance, in-advise nila yung presidente na ibalik mo yung mga kanyon mo papaloob. So, kinanyo nila yung sarili nilang barko. Ay di ngayon, ang dami ngayong butas na kailangan tapalan. Sino ba itong mga kakampi ng Pangulo di umano na binabanggit ninyo may dual allegiance? Siguro I'll name one, itong si Toby Chanco. So, yan yon. Kasi I'll tell you, siya yung ginawang campaign manager ng Alyansa. By his own admission, hindi siya nangampanya sa Mindanao. He practically gave away Mindanao doon sa kalaban. And for that, natalo. Biruin mo, ang dami nilang, bastante sila ng resources. The whole government propaganda machinery at his disposal. Tapos natalo ka. Tapos nung natalo siya, nagngangawa siya na ang reason daw yung impeachment. Ha? Di ba? Ano yun incompetence yun. Pero we found out he was working for the other side kasi hindi nga siya pumirma ng impeachment. Pumayag na yung boss mo. Di ba? Pumirma tapos siya hindi siya pumirma. Napakalaking red flag no. So yun, tapos nag-aspire yun na maging speaker. So ang tinarget niya yung si Romualdez. Yun na naging primary preoccupation nila. Binulungan na kailangan matanggal. O di ngayon nung natanggal, sinabi nila, ang mawawala yung problema pag natanggal. O di tinanggal. Nawala ba yung problema? Hindi naman nawala. Ngayon, at the doorstep na ng Malacanang, yung problema. Because they listen to such people as Mr. Toby Chanco.